Tunay nga tayo ay blessed sa hapon na ito. Kaya welcome to Daily Life Sharing. Good afternoon mga kaabangers. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang bawat isa na nandito ngayon sa ating comment box? So ito na po ang panahon. Ito na yung oras na tayo ang mag-share, mag-invite. Amen po. Kaway-kaway kayo dyan na nasa comment box. Tayo po ay pinagpala. Amen po ba? At tunay nga tayo ay blessed na blessed. Ayan. So muli po, ako ay si Pastor Donna Fabian at ako po ngayon ay live na live dito sa Lipa, Batangas. Mga alaer. Good afternoon, mga gandang hapon po sa lahat. Ayan, salamat po sa Panginoon. At tayo muli ay binigyan ng pagkakataon na tayo ay maging host dito sa ating real life, real talk, real life talk. Amen. At tunay nga ang bawat isa ay pinagpala. Kaya sabihin mo dyan sa comment box, ako ay pinagpala dahil ako ay blessed na blessed. Amen po. Ayan, maging sa lahat ng mga nanonood ng replay, ayan kung anong oras man po, anong araw kayo, gabi man kayo nanonood, ayan, talagang pinagpala po kayo dahil naabot kayo ng ating programang ito. Amen po. Hallelujah. Ayan, sa lahat po na nandito na sa ating live, isang pinagpalang hapon. Yan, mag-comment nyo nga po dyan na saan kayo ngayon at ano ang ginagawa ninyo. Ayan, samahan nyo po ako, Samahan nyo po ako dito sa ating programa. Ayan, i-type nyo nga po dyan, nasaan kayo ngayon, ano ang inyong location, ano ang inyong ginagawa. Ako po ngayon ay nasa Lipa, Batangas at ngayon ay naku, ang lakas po talaga ng ulan. Ayan. Ayan, salamat sa Diyos, Amen po. Hallelujah. Ayan. Ang bawat isa ay blessed na blessed. Ayan. So mabaya, maging excited tayo. Ayan, dahil ang ating guest ay talagang pinagpala po ang kanyang buhay. Amen. Life with a purpose. Yan po ang pamagat ng kanyang patotoo. But before that, ayan, syempre, i-greet natin ang ating mga senior pastors. Nasa Qatar po sila ngayon, sina Pastor Dong at Pastor May. Ayan, good morning. I think morning pa po sa kanila ngayon sa Qatar. Yan, hello po Pastor Dong and Pastor May and Jed. Yan po, nasa Qatar po sila ngayon. Patuloy kayong samahan ng Diyos dyan sa inyong misyon sa Qatar. Amen po. Hallelujah. Ayan, marami ng mga pumapasok. Ano po ang location nyo ngayon at ano ang ginagawa ninyo habang kayo ay nanonood ng ating daily life sharing. Amen po. Hallelujah. Good afternoon kay Clefton, Manila. Wow, Clefton, Manila. Ayan, kay Melchizedek Zerna, kay Ate Norma Sales Cadiz. Ayan, nasa Spain ito. Ayan, kay Tita Rose Socias, kay Arvin Socias. Yan, tunay nga tayo ay pinagpala. Amen po. Yan. Life with a purpose. Tatanungin ko nga kayo mga kaabangers. Kamusta po ang buhay ninyo at paano yung nilalakaran ngayon yung purpose na inilagay ng Diyos sa inyo? Ayan, life with a purpose. Alam nyo ba, talagang ang buhay natin, noon dati nung wala pang purpose, wala pang meaning, wala pang value, walang halaga, para tayong naglalakad, we are walking dead. Yan. Wala tayong walang sense of direction ang buhay natin. So we will just go with the flow, kung saan tayo pupunta, sa kanan, sa kaliwa, kung sino yung magayaya sa atin, sige, sama ako, diba? Kasi hindi mo nga alam yung purpose ng buhay mo. At lagi mo na lang naitatanong sa sarili mo, bakit pa kaya ako nabuhay? Pagod na ako sa buhay, ang dami kong mga problema, ang dami kong pinagdadaanan araw-araw. Maging ikaw man ay estudyante, ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man ang buhay mo. Ikaw nagtatrabaho, parang pagod na pagod ka na sa buhay mo.
'Diba? Wala kang goal, you are aimless. Yan, walang directions, walang sense of direction ang buhay mo. Pero dito natin makikita na ang bawat isa talaga ay aabutin ng Panginoon. Amen. Bawat isa talaga ay makakilala sa Panginoon. Meron talagang gagamitin ang Diyos na para tayo ay abutin. Merong gagamitin na tao para ikaw ay i-usher, para ikaw ay makakilala sa Panginoon. Amen po. So ibig sabihin, dito natin mabavalue na ang buhay natin ay napakahalaga. Hindi tayo pinapabayaan. Maaaring sabihin mo, wala kang direksyon sa buhay. Pero ang Diyos ngayon, kapatid, na nakatunghay sa iyo ngayon, meron kang direksyon. Amen? Mahal ka ng Panginoon at bibigyan ka niya ng direksyon. Amen? Ang kailangan mo lang, mag-response ka lang, mag-yes ka lang kay Lord. Mag-yes ka lang, o mag-agree ka lang. Diba? Kaya nga sa kinanta natin kanina, blessed na blessed. Kaya kapag ikaw ay nag-agree, ikaw ay nagpasakop, ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, talagang dyan mo makikita na, salamat Lord sa purpose na inilagay mo sa aking buhay. Amen? Kaya, sabi ng salita ng Diyos sa Psalms 119, verse 105, ang sabi niya, sa awit, sabi niya, thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. So, ito talaga, kapag nakilala natin ang salita ng Diyos, ito ang magiging ilaw natin. Yung buhay mo na madilim, napakadilim, hindi mo alam kung paano ka lalakad, paano ka mag-move, paano ka gagalaw, hindi mo alam. Pero salamat dahil merong salita ng Diyos. Thy word is the lamp unto my feet. So, sabi ng salita ng Diyos, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So, dito talaga natin makikita na kapag kikilalanin natin si Jesus at ang kanyang mga salita, mararanasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen? Mararanasan natin yung pag-ibig niya, hindi lang yon ang pangako ng Diyos, at meron siyang napakagandang plano sa bawat buhay na tumutugon. Amen? So, kailangan talaga yung response natin sa Kanya. Amen? So, meron ka ngayong panghahawakan ng mga pangako ng Diyos. Hindi yung pangako ng kapitbahay mo, ng kapatid mo, ng kaibigan mo. Kung hindi, matibay sa puso mo na pinanghahawakan mo yung salita ng Diyos. Pinanghahawakan mo yung pangako ng Diyos. Amen? Sabi nga, diba, thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. So siya talaga ang ilaw, siya ang liwanag, siya ang magbibigay ng direksyon sa'yo. Kung ikaw ay nadidimlan, siya ang iyong liwanag. Kung ikaw ay nalilito, hindi mo alam kung saan ka papupunta, siya ang iyong direksyon. Amen po. Hallelujah. At dito mo talaga makikita kapag nakilala mo ang Panginoon, umagri ka sa Kanya, umagri ka sa kalooban niya, nag-response ka sa kalooban ng Panginoon, dito mo ngayon makikita na mamuhay ka ayon sa nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi yung sarili mong nais. Amen? Kung hindi doon sa nais ng Diyos sa buhay mo, na magkaroon ka ng buhay na masaya, ganap na masaya. Amen? Ang buhay mo ngayon, you learn how to live wisely. Maging wise ka ngayon kung paano ka bumumuhay ng maayos, na pure ang puso mo. Amen? Lilinisin ka talaga ng Panginoon. Hindi ka tulad ng dati na ikaw ay bahala na, diba? Kung ano yung gagawin mo sa buhay mo, wala kang pakialam. Pero nung nakilala mo ang Panginoong Jesus at naranasan mo yung pag-ibig niya, yung grasya niya sa iyong buhay, dito mo ngayon ma-appreciate na, Lord, salamat sa buhay ko. I will live wisely. Mas lalo mo ngayon gagamitin yung buhay mo doon sa nais ng Diyos, doon kung saan kanya gagamitin, kung saan assignment kanya dadalhin. Amen po? Ayan. Kaya alam niyo ba, sa hapon na ito, dito natin makikita yung ating guest ngayon. Talagang pinagpala tayo. Amen. Dahil naging guest natin siya dito sa ating RLT. Dito sa Real Life, Real Talk, Real Life Talk. Ayan.
Dito natin makikita yung kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Amen? Kung paano siya iningatan ng Diyos. Kaya hindi na natin patatagalin pa dahil ako ay na-excite man din kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Amen po. Ayan, babalikan ko ulit yung tanong ko kanina, nasaan kayo ngayon? Ano ang location nyo at ano ang ginagawa nyo? Ayan, sabi ni Larry Bautista, siya po ay pinagpala. Amen. Ayan, marami nang tinatag si Ate Razel Chua. Amen. Ayan, si Ate Angie Campoy. Hello po, good afternoon. Ayan, marami akong nakikitang mga bago dito sa ating comment box. Si Carol Isaig. Yan, marami na po silang tinatag. Amen. Sabi ni Tita Rosemary Socias, pinanghahawakan po ang pangako ng Diyos. Thank you, Lord, for your amazing love, for your unconditional love. Amen. Truly, it is God. Amen. Siya talaga yung nagbibigay sa atin. Doon ka maa-amaze na yung pag-ibig ng Diyos, yung pagyakap sa'yo. Amen. Hallelujah. Kaya dito mo talaga makikita na yung buhay natin, we should live our life with a purpose. Amen. Mas lalo mo ngayong mamahalin, papahalagahan ang buhay na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen po. Hallelujah. At sa hapon na to, eto na, papakilala ko na ang ating guest. Alam niyo ba kung saan pa siya galing? Siya po ay galing pa ng Mindanao. Yan. Siya na po ang magpapakilala mamaya, ano? Kaya ito po, tatawagin ko na ang ating guest sa hapon na ito. Hallelujah! Ayan. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa kanya? Ano, mga kaabangers, excited na ba kayo? Samahan niyo po ako. Ayan, sabi ni Ate Angie, nasa higaan na po siya. Ayun, nasa USA pala si Ate Angie ngayon. Hello po, Ate Angie, palakasin ka ni Lord dyan. Ingatan ka ni Lord. Amen. Kaya ito na po. Yan, tatawagin ko na po si Pastor Willie Cruz from San Francisco, Agusan del Sur. Ayan, siya po ay galing sa Church So Blessed. Amen. Hello, Pastor Willie. Isang pinagpalang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo? At pwede niyo po bang batiin ang lahat ng ating mga kaabangers, maging ang lahat ng mga invite niyo sa hapon na ito? Ayan. Hello, hello. Hello. Salamat, Pastora Donna, no? And maayong hapon sa tanan, no? Good afternoon sa lahat, to everyone, sa ating mga kabangers, mga taga BLS na kasuki natin na araw-araw na sumusubaybay sa ating mga programa, no? Kaya magandang hapon po sa inyo. Ako po si Pastor Willie Cruz, no? Right now, I am here in San Francisco, Agusan del Sur, but I am originally from Bustos, Bulacan. Ako po ay isang Bulakenyo, Tagalog, no? And sa biyaya ng Panginoon, nakarating ako dito, kaya ngayon yung sinasabi ko, life with a purpose. Maaaring isa to sa mga purpose ng Lord, dinala niya ako dito. Life with a purpose, actually every life has a purpose. No? Amen. Sapagkat ang Panginoon, ginawa tayo for a purpose. Ang Ayan. kailangan lang natin, Pastora, tuklasin natin, ano ba yung purpose talaga natin sa life na ito? Yun! Kaya Yun po. Pastor, ayan, bago ka na mag-preach, ayan, ikakat muna kita ha, talagang umaapoy si Pastor Willie, ayan. Introduction pa lang yun, Pastora. Hihimay-himayin muna namin, Pastor, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay mo bago mo nasabi life with a purpose, ano, ayan. So, Pastor, handa ka na ba? Parang kinakabahan niya ako, para palang nasa hot seat dito. Ayan. Wag po Pero okay lang, Pastora. Oo. Ayan, pwede mo bang batiin na yung mga bago na nasa comment box? Parang ang dami mo yatang in-invite ngayon. Ay, meron ba? Itinago ko nga. Hindi. Marami akong nakikita, Pastor. Ganun ba? Sige, Pastora. So,
Of course, mayong hapon no sa mga tagasunod natin, especially yung mga gusto ko lang batiin. Una-una mga taga-church, so blessed. No, and kasama na din yung aming revival mission team, no, yung sa pangunguna ni Pastor King Louie. Actually, yan ang salarin, Pastora, kung bakit nandito ako ngayon kay Ayun. Pastor King Louie. And babatiin ko na rin, of course, yung aking families dito sa Bulacan, yung mga taga Bustos. Mm-mm. Siyempre, yung aking mga mahal sa buhay nasa Greece kasi ang aking wife. And Oh, ngayon, opo, ngayon naman yung mga taga Agusan del Sur, binabati ko etong mga mahal nating kapamilya dito, si SB San Franz, maging yung CSB San Luis at CSB Butuan, no? Yan, I love you so much sa bawat isa. amen. Ayan, Pastora, kinabahan tuloy ako. Okay, kabahan, Pastor. Ayan, Okay. magsisimula na tayo, ano. Pastor, Sige. matanong Opo, naman po kita, ano. Ilang taon na po kayo ngayon? ako po ay isang senior citizen na, kabay birthday ko lang nitong September 2. Wow, belated happy birthday, Pastor. Salamat po. Dual citizen na po pala kayo. Yes, opo. Pinagpala ang buhay ni Pastor Willie. Ayan. Ayan. Kasi ikaw po ay Opo. nasa San Francisco, Agusan del Sur. So, ibig sabihin, ito po ay nasa Mindanao po kayo, ano? Yes, Pero ang galing po Agusan kayo del ng Sur. Bulacan. Tama po. So, kayo po ay nagmi-mission dyan sa Agusan del Sur. Yes, Ayan. opo. Wow, Dito tayo. nakaka-bless naman po ang Mm, buhay ninyo, mm. Pastor. Ayan, pinagpala. Ayan, so mapunta tayo sa childhood mo, Pastor, para mas lalo ka naming makilala at maging ang Wow. ating mga kaabangers, ano, kung ano ba ang ginawa ng Diyos sa'yo mula sa pagka-childhood mo, ano, hanggang naging pastor ka. Ayan. Wow. Kamusta po ang buhay niyo noong childhood ka? Ano po yung mga memorable days mo noong kabataan niyo po? Ganun ba, Pastora? Kasama pala talaga ang kabataan, no? Opo. Parang hindi ko na matandaan sa tagal ng panahon. Pero anyway, Pastora, masasabi ko lang yung childhood ko. Kaya nga sabi ko kanina, ang pakilala ko, ako po ay isang taga Bulacan. No, ako po yung isa sa ah, we have 5 siblings and I am the youngest. No, of my father, Daniel Cruz, is a farmer and my mother is a dressmaking. No, I came Mm. from a very simple family. No, kaya ang masasabi ko lang nung aking kabataan, hindi kasi ko masyadong na-explore even sa pag-aaral kasi po gusto ko din i-share sa inyo na ako po ay isang child epileptic. Meron akong sakit na Oh. epilepsy. Kaya so as epilepsy, ang daming bawal sa akin, bawal mapagod, maglaro ng sobra. Pastor, Opo, ilang taon po kayo na nagkaroon na-diagnose ng ano, ng epilepsy? epileptic. Opo. Ah, actually, mga yata ako lang, 7 years old, talagang nag-start grade 1. Meron Oh. na. Mm. Tapos, ano yun, Pastora, yun, grade 1, meron na hanggang sa ah, umabot sa hanggang grade 6. Tinapos ko ang elementary na may ganun Oh. ako. Kaya yung mga teacher ko, yung mother ko, sinasabi na kagad sa teacher. Kaya ako, grabe, bantay ako lagi kasi hindi ako pwedeng makihalo sa mga kabataan na lalaro. May one time Mm. kasi, Pastora, na dati syempre pagkabataan ka, naalala ko pa lang yun, gusto ko lang i-share, no? Dito Opo. sa likod ng aming school, uso mga bata, hindi ko din mapigilan. Yung uso nun yung mga Tarzan eh. Tarzan. Mm. Sumasabit sa puno sa likod ng aming stage. So, ay laruan. Hindi ko din napigil. Ako din nakikitarsan. Pagdating doon, pag sabit ko doon sa sanga, sinumpong ako ng epilepsy ko. So, bagsak ako, gumugulong ako doon sa slope pa naman yung area. Ayun, buhat noon tinukso ko ng mga kaklase ko ng Tarzan. Si Tarzan, si Tarzan. And lagi akong pag sinusumpong sa school, sinusugod ako sa office, sa clinic, buhat-buhat ako. Ganun yung mga story ko. Kaya hindi masaya.
Oh, Parang limit lahat ang aking ang kilos, yung pagkabata, gano'n. Kasi bawal nga ang sobrang matuwa, bawal ang magalit. Kaya tuloy sinasabi nila naging spoiled brat daw ako, na-spoiled sa magulang. Yun po yung aking story ko nung mga kabataan ko pa. Ayun. ayan. So, Mm. from grade 1, so kayo po ay na-diagnose at yung sa age nyo po ay 7 years old. From 7 to hanggang 12 years old po kayo nagkaroon ng epileptic. Opo, gano'n. Pastor. So Mm. pagkatapos nun, ano po ang nangyari sa inyo? Ito po ba ay na-cured? Ano pong nangyari? Dito sa Ayun, sakit. yun ang praise God. Ang totoo noon, Pastora, hindi lang ako nung sa school namin, actually tatlo kami na may kaklase ako, kapitbahay din namin, best friend ko. Same yung aming situation. Hindi ko nga alam kung bakit. Aside doon, may silingan pa nga kami, kapitbahay pala. Kapitbahay. So apat kami, yung mga generation ko, sabay-sabay kaming meron. And yung sabi ng doktor, ako, kaya lahat ng mga doktor na ikot na namin, pati mga mababalita ang mga magagaling pero wala talaga. Ang sinasabi ng doktor sa amin, at the age of 13, pag hindi ka nakasurvive, yun na, tuloy-tuloy daw yun hanggang, sabi nila, hanggang makamatayan na, pagtanda. Mm. Yun ang story ng mga doktor about sa epileptic. Yun po ang isa sa napakaganda nangyari sa life ko kasi eksakto yun sabi ng doktor kasi when I turned 13, wala na akong natandaan na sinumpong pa ako and up to now, na-heal po ako. Mm. Oo. Kaya, Wow. yung tatlong kasabay ko, sad to say pong Pastora, na yung mga yun, lumagpas sila ng 13 years, may mga hindi na-heal yung kanilang sakit. Kaya yung isa nga Wow. naalala ko, 27 years old siya, yung best friend ko, yun yung kapitbahay namin. Namatay siya, nalunod siya sa hanggang Oh. tuhod na tubig. Kasi inabutan siya dun sa sapa, bumagsak na siya, yun, wala nakakita na namatay siya. Kaya ano talaga. And kaya nga nakita ko din sa buhay ko noong bata pa ako, sabi din ng mga parents ko, maaari may purpose ka pa. Kaya sa aming apat, ako lang ang kumbaga survivor doon sa sakit na yun. Oh. Kaya ang maganda Pastor. doon, pagdating ko ng high Oo. school, wala na po. Wow. Pastor, Hmm. paano yung ano sa inyo, yung treat sa inyo ng ano, kasi nasabi mo nga kanina na ikaw ay Sa very school. special talaga sa inyong pamilya. So paano Hmm. yun? Hinahatid ka ba sa school? Sinusundo ng mga Oo. magulang mo o ng mga kapatid mo, gano'n? Opo, hindi lang po gano'n. Ang laki ng sacrifice nila kasi pati sa school binabantayan ako. At Oh. hatid sundo, gano'n talaga. And yun, kaya hanggang sa lumaki ko, kahit high school na ako, gano'n pa rin yung pagbabantay. Kaya Wow. minsan nahihiya ako, high school na, malaki na, parang binabantayan ka pa. Dahil takot din kasi yung parents ko, tsaka binibilin sa mga teachers ko lahat. Kaya nung high school po ako, parang ganun pa rin kahit wala na, exempted ako sa mga, yun, isa sa mga ah, kinaiinggitan ko yung, 'di ba, high school nung dati tayo may mga C80 pa. Opo. Gustong-gusto ko yun, yung magdi-drill tapos hahawak ng yung mga baril na ano, hindi ko yun magawa, exempted ako doon. Kaya ang nangyayari pag time ng C80, andun lang po ako sa isang tabi, ako ang taga-check lang ng attendance. Yung mga madadali lang ginagawa. Ayoko nun, ang gusto ko yun talagang may Oo. yung, ah, yung may kikilos. Ayun. Oh, Hmm. sabi ni King Louis de Dios, Yes. sabi niya, overcomer talaga ang Kuya Will. Ayan. Kilala niyo Ayan, ba oo. 'to, Pastor Willie? Ayan, sabi niya, "Praise God." Ayan. Marami palang nanonood sa'yo ngayon, Pastor, Ga si Jenner Gano'n ba? Naku. Samagon. Sabi niya, "Hello, Kuya Will." Yes. Ayan. Pastor, Ay, ayan paano mga po kaibigan siyempre nating pastor dahil yan. ikaw ay merong ano 'no, special need sa Hmm. iyong, childhood days.
Paano po Mm. yung ano, yung discipline, yung love and discipline ng parents niyo po? Ibig sabihin, hindi kayo pinapagalitan, hindi kayo pinapalo, dahil meron nga kayong sakit. Actually, kaya sinabi nila na naging spoiled brat ako kasi yung siguro yung parents ko takot na magalit ako. Kaya minsan yun din yung mga ano ko. Pero ngayon bumabawi naman ako sa kapatid ko kasi meron akong brother, dalawa lang naman kaming lalaki magkapatid na magkasunod, ako yung youngest. Pagka may Opo. mga gusto talaga ako, hindi po pwede yung kanya, ako lagi. Awa, Tatawagin ko agad yung, yung mother ko. Minsan iiyak-iyak lang ang kunyari ako para lang makuha yung gusto ba. Kaya oh, parang gano'n ang naging ano, nakalakihan ko. ibig sabihin, mahal na mahal ka talaga nila, Pastor. Eh, nung dati hindi ko naman nakikita na gano'n kalaki yun, nung Mm. bata pa ako. Kasi ang alam ko, nagagalit sila sa akin 'pag may ginagawa ako yung gusto ko. Eh, yun pala, that's protection pala yun Oh, para sa akin. At nung lumaki na ako tsaka ko naunawaan kung gaano kalaki yung pagmamahal na yun. wow. Kita mo 'no, talagang kapag merong pamilya na nagte-care sa'yo 'no, na Iba talaga. oo, iba talaga ang pamilya, Mm. amen. During your high school, Pastor, sabi mo nga kanina hindi ka nakaka-join ng CAP, kahit Oo. ano ba yung mga other, school events ng ano, ng Mm. school Mga mo, activities sa like church sa yung, ah, anong tawag dito, yung third year at saka fourth year na JS Prom, hindi ka rin ah, nagjo-join ano, yun, Pastor? Hindi yung mo mga JS prom na-explore? naman, nakaka-attend naman. Ang binabawal lang sa akin yung mga sobrang nakakapagod na mga activities, 'no, Hmm. gano'n. Kaya hindi Paano ko naman masya yung ano mo, Pastor, yung pagtibok ng puso mo? Naranasan mo ba magkaroon ng mga crushes, ganyan, in your high Pastora, yung school pagtibok days? ng puso hindi naman napipigilan yan, 'di ba? Talagang Yun? titibok at titibok. Pero yun ba ang tanong niyo, Pastora? Kasi medyo mahina yung sound sa Ayan, kanina nagkaroon po ba practice. kayo ng mga ano, mga MU, crushes MU. during your high school? Opo. Nung ako, ang kumbaga yung love life, hindi masyadong colorful. Actually, nung high school nga ako, wala akong mga gano'n-gano'n, pero siyempre ang pagtibok sabi ko nga hindi napipigilan. Marami akong crushes no'n, mga crush talaga. Pero Opo, oo, kaya lang meron akong parang ano, hindi gano'n kalakas yung confidence ko. mm. Kasi oo, nung alam sakitin ako, mga gano'n ang ano sa'kin. Tapos kaya ang style ko no'n 'pag may mga crush ako, alam niyo po, ewan ko Pastora, kung inabutan niyo din 'yon, yung mga time ko kasi no'n, ah, uso yung mga nagpapadala ka ng 'di ba sa song hit nung araw, sikat na sikat 'yon, may mga song hit yung mga kanta, 'no? Naku, diyan Yan na naman yan ang yung mga song. binibili nung araw, yung mga song Oo, hit. May mga opo, pen pal do'n. opo, Tapos kung may mga trust ka, doon ka nagse-send ng mga message. Ako po madalas doon nagpapadala ng mga message. hmm, Tapos, oo, initial lang ang inilalagay ko doon sa pangalan ko. Pero nilalagay ko yung mga pangalan ng mga crush ko sa school kasi takot ako noon na manligaw. Hindi ako gano'n ka-confident. And even sa mga letter mismo, pag may crush ako, gumagawa talaga ako ng love letter. Binibigay ko talaga yon pero wala lang yung pangalan ko. Pero nung pagdating ko ng fourth year high school, ito ngayon nanghihinayang, nanghihinayang. Nung nabisto ko na ako pala yung nagpapadala dun sa song hits nung mga ano, oh, and nakarating yun dun sa crush ko talaga nung oh, high school ako. And then nung nalaman niya, graduation, nagkausap kami. Pati yung ah, best friend niya. Doon ko nalaman, bakit hindi ka nagsabi? Type ka din niya. Ganun daw, ganun ang sabi. Crush din daw pala ako. Ganun. Yun lang ang sabi niya. Pero after all, hindi kasi masyadong late blooming naman talaga ako. Hindi ako masyadong ano sa ganun. Nawala na yun, hindi na kami nagkita after ng graduation hanggang mag-college na ako, wala. Kaya ang aking
high school life ay hindi siya masyadong sa mga love life. Hindi masyadong colorful. Nanonood kasi asawa ko ngayon. Ano po ang pangalan ng Yan. asawa niyo, Pastor? Batiin niyo po. Opo, si Ate Shalane, si Shalane. Ayan, nasaan po si ate, ngayon, yung wife niyo po? Ngayon po kasi nasa siya, nasa Greece. Oh, Greece. Opo. Siya po ba ay pastor din? Siya, worker siya ng church, and actually nagkaroon kami doon ng parang dati may ini-start kami na church, hinahawakan niya. Kasi ang plano noon, susunod kaagad ako, kaya lang na-delay dahil may mga kompromiso pa ako dito, hindi pwedeng basta iwan. Kaya sila lang muna doon, no? Pero ngayong December, pauwi siya uli dito, siguro mapag-usapan namin. Settle namin lahat yung mga plano about doon. May mga na-start na kasi doon. Wow. Ayan, Opo, nakikita Pastor. natin yung picture nila mag-asawa. Ilan po ang anak niyo, Pastor? Actually po kami, meron ako tawag dito, parang stepson na dalawa. Si Jeff at saka si Jan. Ayan, nanonood po ba sila ngayon? Opo, nanonood sila. Ayan, sabi dito, pastor namin yan. Hello, Zao. White Lady. Bakit White Lady naman ang pangalan? Ayan. Baka Sabi si Ate niya, Lablab yan, si policewoman. oh, hello po. Good afternoon. Sabi niya, thank you Lord sa life ni Pastor Willie. Siya po yung mataas ang pasensya sa kanyang mga anak. Wow. Praise the Lord. Amen. Sabi din ni King Louis de Dios, sabi niya, agree po, mapagpasensya parang si Lord. Wow! Pinagpala talaga ang buhay mo, Pastor Willie. Wow. Dahil yung mga, niyo po, mga kasama niyo sa simbahan, ayan ay nagpapatotoo kung paano kayo talaga mag-ano sa kanila, mag-aruga sa kanila, yan, magmalasakit sa kanila, yan, amen. Yan, salamat sa Lord. Pastor, yes. After your high school, kamusta po ang inyong college? Ano po ang course yung natapos? Ako po ay natapos ng Business Administration sa PSBA, Philippine School of Business Administration, dito sa Moraita, Manila. Ayan. So kayo po pala ay BSBA graduate. Yes, BSBA. Ayan. So after nyo pong nag-aral, kayo po ba ay nakapagtrabaho agad? Yun po, actually, nag-aaral pa lang ako, working student na kasi ko. And nakatira kasi ko sa isang uncle ko sa Manila na isang negosyante din siya. Siya yung nakapagpaaral sa akin, and at the same time, nag-work din ako dun sa kanilang business. And after noon, siya yung nag-influence sa akin na instead na mamasukan, magtayo ng mga negosyo. Kasi noon po, kasi yung uncle ko na yun, Chinese siya. Wow. Opo. Kasi, so, even yung may mga business siya, ipinapangalan niya sa akin kasi ang mga Chinese kasi dito noon, hindi pwedeng magtayo ng sariling name nila. So, yun na yun. And then, ako na rin ang gumagawa ng kanilang ako yung bookkeeper nila sa mga negosyo nila. Yun ang mga trabaho ko hanggang sa marami kong mga pinagdaan ng mga business, mga tinayo. Ilan dito, Pastora, meron akong tindahan dito sa Central Market, dito sa Sampaloc, Manila. Kung napupunta kayo doon. And meron din akong tinayo. Meron kasi kung minana dito sa uncle ko, yung aming tindahan dito sa Galaxy Theater. Kung alam niyo yung sinihan na yon, dahil kilalang kilala sa Manila.
yung canteen doon sa balcony tsaka yung orchestra sa akin po yun. Ako Oh, ano doon, and basta may mga tinayo tayo na mga business, and lahat ng iyan parang naglalaho din nawawala din. Kaya nga mm, dumating sa time na nung nawala yan, nagtayo din ako ng sariling company, yung Will Nino Trading. Ito naman mm. po, nung natapos na yung mga business ko na yan, nag-close na yan, naisipan kong umuwi na sa amin sa Bulacan. And then Mm. doon, kasi sa amin sa Bulacan, ang mga uso doon, yung mga ah, gawaan kami ng mga bags making. Oh, So yun ang minamarket ko sa mga department store, even sa mga provinces nakakarating ako para ipasok yung mga business namin na yon. Hanggang sa nasanay na din kasi ko dahil before pa lang, nag-aaral pa lang ako, nag-aahente na ako ng shoes sa mga wow. department store. Kaya ako nagka-idea na Sipag na mag-supply pastor. ng sarili. Oh, Ganoon. Hmm. So, all my life nung aking kabataan talagang sabi nga nila, jack of all trades. Sabay-sabay. Yeah. Kaya, ang gusto ko kasi noon, yumaman, pastora. oh. Yun ang gusto ko. Pero, ituloy ko na ba yung story o may Sige, itatanong pa? pastor. Na-excite na ako. Kasi payaman ng payaman. Ang dami mo ng negosyo na binuo. Ano po ang nangyari? Oo, kasi eto, nung nasarado na to, umuwi na ako doon sa amin, nagtayo na ako ng, hanggang sa before ako nagtayo nito, namasukan pa ako, naging manager ako ng isang club sa Manila. Tabi din to ng Galaxy Theater. Meron dito na Abbey Road Disco House. Nako. Pero yung disco house na yon, beer house yon, pastora. And Oh. noong mga time na magulo na yung aking isipan, dahil hindi naman ako Christian noon, wala pang Christian sa amin kahit isa. Oh. And ako po ay isang manager ng club talaga. Ayoko sanang i-share, no? Pero isa to sa mga buhay na kung may babalikan tayo, ito yung pinakaayaw ko sa lahat. Kasi ito yung time na alam kong nandun ako sa sakdula ng kung saan ang kaaway kumilos talaga sa buhay. Dahil alam niyo Oh. naman ang lifestyle sa mga club, sa mga Mm. beer house kami, may mga show kami dyan eh. So ako yung manager at doon, and lahat ng mga papasok na mga babae, ako mag-i-screen, pati mga dancer namin. So gabi-gabi, nandun ang alak, babae, mayroon pang mga bisyo. Kaya lahat na-experience ko nung kabataan. Yun yung life. At ang ipinagpapasalamat ko dito, nung dumating sa time na nag-lapse lahat yan, that's the time na naisipan ko umuwi na lang ng Bulacan and Mm. magtayo ng sariling business. Kaya nung nagtayo ako, yung marketing na yon, yung Will Nino Trading, Will Nino kasi mga Catholic, kami po ay galing sa napaka religious family, yung aking mga parents. Ay kaya pati sa pangalan ko inilagay niya. Actually, nung bata ako, kaya nung may epilepsy ako, lahat ng mga santo dinadala sa akin. Ganon. Ganon ang story ng buhay ko. Pero nung nag-business na, nung una, nag-boom, kaya lahat na kukuha mo lahat ng gusto, Mm. may mga sasakyan ka, lahat, and pati yung lifestyle mo, madali ang pera nun eh. So, everyday yan, balik pa rin yan sa beer house, yung mga babalikan mo pa rin yung mga kakilala mo. And dumating sa punto na na-bankrupt din yung aking business. And Oh. ito yung time na punong-puno na yung problema ko. Iniwan na ako ng girlfriend ko, iniwan na ako ng mga kaibigan, at hinahabol na ako noon sa utang talaga. Oh. Ng, kasi noon ang mga materials ng bag, uso yung mga kukunin mo yan, post-dated, ang mga check Mm. dumadating na yung time na nagjuju, wala ka nang maipasok. Ito yung during time Mm. noon pa, nung panahon pa ni na bankrupt nung ang pumasok na sa atin yung mga
galing ng China na mga goods, mga items, especially yung mga bag, sobrang mura. Kaya natalo yung mga local. Kaya hindi lamang lang ako, even lahat ng mga negosyante doon sa amin sa Bulacan, tabi-tabi kasi yun, puro gawaan ng mga bag, bankrupt lahat. And Wow. dahil hindi na mabili yung mga local natin, ang nabibili na yung mga galing ng China, yun ang reason. Bumagsak kami, wala nang makabayad hanggang sa hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan. Ito yung time na punong-puno na yung problema ko. Dumating ako, Pastora, sa time na, kung naalala nyo yung dati dito sa Luneta, yung ano tawag doon? Ocean Park po ba? Oo, yung Ocean Park sa may Luneta. Ginagawa pa lang yun. Mm. Naisipan ko noon dahil wala na akong mapuntahan talaga. Wala na akong magawa kasi naglayas ako sa amin at Mm. lumayo ako. Ayaw kong may makitang tao kasi ang ginawa ko na nag-apply ako ng abroad para takasan to yung mga responsibilidad nito. Nung Oh. nag-apply ako sa Taiwan kasi may mga kamag-anak na ako doon. Ayun, pina-interview ako. Sa interview ko, pasado lahat. Actually, sa 200 noon, inabot kami hating gabi. Nasa top 10 ako Mm. na nagustuhan ng Taiwanese dahil nalaman niya medyo marunong ako mag-Chinese. So, kailangan ako yung ano sa mga empleyado, ganun gagawin nga akong iba yung Pastor, ibibigay. Opo. opo. Kasi naman nasabi mo nga kanina, 'di ba, ang dami mong negosyo na tinayo. Ano po, Opo. ang dami. Ito ba ay sino po ang nag-influence sa ito yung uncle mo, tama ba? Opo, isa 'yun sa nakita ko. Ayan. Ngayon nung dun sa mga business na tinayo mo, Hmm. yung family niyo ba ay sinuportahan ka habang ang mga negosyo na ito ay tinatayo or sinabi nila na, "Bahala ka na, buhay mo na 'yan," ganyan? Ah, Hindi po. Actually, yung negosyo na 'yon, talagang ako ay yung nagpapatakbo do'n at saka yung parents ko naman kasi may mga edad na during that time, Oh, 'no. opo. And wala na yung father ko nung time na 'yon, yung mother ko na lang. Pero isa 'yan sa pinaka pinaka hindi ko makakalimutan. Dumating ako sa time na sabihin na natin na na-bankrupt, Pastora. So, Hmm. 'pag bankrupt ka na, nilayuan ka na ng lahat. Pero ang mother ko, siya na lang yung wala naman work ang mother ko, simple lang naman ang buhay namin sa Bulacan. Pero dumating yung time, kaya yung mga kapatid ko nagkaroon kami ng mga issue dahil sa even yung mga savings ng mother ko sa akin naubos po. Dumating na Oh, yung time na dahil sa pagmamahal niya siguro sa akin, pati yung bank book niya na natitira ibinigay sa akin para lang magamit ko. Gano'n ka-supportive yung mother ko sa akin no'n. Hanggang sa hindi ko na matiis dahil as in malaki talaga inabot ng aking utang, nasa milyon. naku po. Kaya kaya ang dumating sa time na puntos na wala akong magawa, yun yung time na sabi ko gusto ko ng tapusin yung buhay ko. Nung nandun Grabe. ako sa may Luneta, yun nga, gusto kong tumalon dun sa tubig dun. Ang putik nun, ang putik-putik, ako hindi naman ako marunong lumangoy nung time nun. Wala pa kasi ako Opo. dito sa Mindanao. 'Pag tumalon ako dito wala. Pero alam niyo, Pastora, bago nangyari yon, iyak ako ng iyak nung time na yon. Biglang nag-ring ang phone ko. Pag-ring ng Oh. phone ko, ang tumawag yung aking best friend na Chinese siya pero Christian, at sa Oh. kanya ako naghahabilin. Sabi ko sa kanya na tinatanong niya ako kasi alam niya na may mga problema ako financially. Tapos sinabi ko sa kanya na wag mo na ako inintindihin, Brad, kasi okay na ako. Basta pakisabi na lang sa mother ko. May mga sinabi ko sa kanya tungkol sa nakahalata siya. Kaya ang sabi niya sa akin, "Magkita tayo ngayon," sabi niya ngayon. "Gusto kong magkita tayo." Ayoko. Ay, hindi, wala ng time, wag na, sabi ko. Sabi niya, "Kung hindi ka makipagkita sa akin, well, kung hindi ko sasabihin sa mother mo lahat ng binilin mo sa akin." So, ayun yung time na nagkita kami. Tapos nung nagkita kami sa mall, ah, ayan, kinausap na niya ako. Sinabi niya sa akin na, "Willie, ang problema mo, pera lang yan, madali yan, madaling hanapin." Mm. Naramdaman na niya ako. Kaya yun, iyak ako. Kaya sabi niya, "Tutulungan kita." Kasi siya po supplier ng mga computer nung time no'n,
year, ano pa yon, 2003 pa yon, 2002, mga ganun. And sabi niya, maghanap ka ng pwesto at tutulungan kitang mag-business. Bibigyan kita ng mga computer, lahat ng kailangan mo. Nung time po na yun, noon kalakasan ng mga computer. Kaya ang Mm. ginawa ko, parang nabigyan ako ng liwanag. Punta ako dyan, nag-ikot lang ako sa sakyan hanggang nakarating ako ng Angono, Rizal. Hindi ko alam yung lugar na yan dahil ako from Bulacan. Basta ako ganun, kung sakay lang. Nung may nakita akong isang bakante, nakipag-usap ako doon, nirent ko na yung place. Ayan, nagplano na akong magtayo ng computer shop doon. Yun. And then, nung first day pa lang, nung nagkaroon ako ng, binigyan talaga ako, 10 units ng computer. Mahal pa nung time na yon yung mga computer. Nung binigyan niya ako, yung first day, ang natatandaan ko, Pastora, first day opening ng shop namin doon. May isang dumating na pastor pala siya, hindi ko alam. At nag-computer sa amin. Habang nagko-computer siya, tinitingnan pala niya ako doon sa counter at ang sabi niya, lumapit siya, "Kuya," sabi niya, "nakikita ko sa mukha mo, masaya, pero sa loob mo, meron kang mabigat na dinaramdam." Kaya Mm. nagulat ako. Pag sabi niya ng ganun sa akin, ay parang naiiyak ako hanggang sa nag-usap kaming dalawa, pati yung misis niya kasama niya. Binigyan niya ako ng tarjeta ng address. Pagbigay niya sa akin ng address, binaliwala lang, nilagay ko diyan sa table. Mga siguro after more than 1 month, isang araw, so medyo solved na yung problema ko, Pastora, nakakaahon na. Kasi Mm. nakikita ko noon, malakas ang computer, so nakakabayad na ako ng, kayang-kaya ko ng magbayad, makaipon uli para sa mga ano ko, pinagkakautangan. And then, may isang araw na parang hindi kumpleto, parang may kulang pa rin sa akin. Nakita ko yung tarjeta na yon, ang ginawa ko, tiningnan ko. At nung makita ko yon, sabi ko parang umagang-umaga yung pagising ko, kasi doon din ako natutulog sa mismong computer shop eh. Ako lang mag-isa eh. Ako lang yon, nagmamanage. Pinuntahan ko yung lugar na yun, yung pala halos walking distance lang doon sa place ng computer shop sa Angono, Rizal. Alam yan, may mga nanonood taga Angono. At Opo. pagpunta ko doon, church pala yon yung ibinigay sa akin. Eh Wow. hindi ko naman alam. Ito yung sa Church of Bless. Kaya ako po ay talagang product ako ng CSD eh. Dito Wow. ako nakakilala. Yeah. Pagpunta ko doon, pastor pala siya ng Church of Bless. And then, pagpunta ko po doon, kumilos na talaga ang Panginoon sa buhay ko. Kasi pagpasok ko pa lang, humahangin-hangin na yung buhok ko, habang may nagsasalita doon, yung nagsasalita, yung mismong pumausap sa akin sa computer siya, hindi ko alam na pastor siya. At yung mga sinasabi niya, parang tumatama lahat sa akin. Mm. Naalala ko, may sinabi pa siya, nandito daw yung mga anghel, ganyan, nakabantay. Eh, pumapasok ako, yung buhok ko, noon po, medyo may buhok-buhok pa ako, ngayon wala na, naubos na. Pumapasok ako, parang may lumilipad na parang pinapaypayan ng pakpak talaga ng anghel. Pero ako lang Oh. yun na nararamdaman ko hanggang umupo ako. Tapos hanggang sa nagtawag na sino yung magte-testimony. Ako, very shy type ako. Hindi ako marunong magsalita sa ganyan. Pero talagang malakas ang loob ko. Tumayo ako doon. Sinare ko kagad yung experience ko nung umaga na para bang may tumatawag na parang may humahatak sa akin. Kaya nung nakita ko yung card, pumunta ako doon Mm. sa lugar na yun. And alam niyo po, starting that day, tandang-tanda ko, kasi na-feel ko kagad yun, wala akong absent ni isang Sunday na pagpunta doon. Tuloy-tuloy, Wow. every Sunday. Actually, nung mga time na yon, gusto ko mag-Sunday na kagad. Kasi nabibless ako. Yung mga time na yon, gusto ko Sunday na, mag-Sunday na. Kaya yung kapartner ko noon sa computer, tuwan-tuwa siya sa nangyayari sa life ko. Ganun. Kaya yun po yung mga time na kung paano ako nag-start nakakilala sa Panginoon. Dinaan muna niya ako sa mga problema, halos hindi mo na alam ang gagawin mo. Yung mga Ayan, time na yun. Pastor. Ayan, bago Opo. tayo Ah, pumasok sa encounter mo sa Panginoon, ano, mm. grabe, hinga muna tayo, Pastor. Inom Grabe ang muna tayo. ginawa mo sa Sarap. buhay mo.
Napakasipag mo, sabi ng mga kabangers natin, ano? Sabi dito, maabilidad si Pastor Willie. Of all trades si Pastor Willie, biruin mo pa naman, ang dami niyang negosyong pinasukan. Salamat sa isang uncle na nagpakilala sa kanya, inintroduce ang negosyo. Kaya kita mo naman si Pastor Willie talagang unstoppable, ano? Pinasok lahat ng negosyo, naging ahente ng sapatos, nagtayo ng tindahan sa Central Market sa Sampaloc. Yan. Pati sa Tapos ano sinihan, pa, naging Galaxy manager ng Cheddar. beer house. Katindi, Pastor, na pinagdaanan mo. At nagkaroon ka ng trading business, ano? Kaya Opo. talagang kapag ang negosyo na mismanage mo, you miss the money. Ayan. Mm, mm, Doon, Pastor, bago mm, mo na-encounter si Lord, ano mm. yung ano yung lesson learned na ano mo na-receive mo sa puso mo during that time na yung negosyo mo ay pabagsak? Ano yung natutunan mo? Yung pabagsak. Actually, nung pabagsak na yon, wala pa na naman siya. Meron actually, may pinsan ako na born again na ini-invite ako, pero hindi ako, hindi ako interesado. O minsan, naka-attend na ako minsan sa kanila. Even yung Hmm. friend ko na yon na sinasabi ko na tumawag sa akin, ah, inaano pa nga niya ako eh. Dati, kasi may business din yun, yung kaibigan ko na yan. And pwede kong banggitin yung pangalan, si Herman, baka mapanood niya kasi to. Sa kagustuhan niya na makakilala ko sa Panginoon, even yung kanyang car, idinil niya sa akin ng mura, ibebenta niya kung magche-church ako sa kanila. At Wow! magpapabaptize, yun ang ano. Kaya ang ginawa ko, sige, deal. Kasi ang laki talaga nung discount na ibibigay. Hmm. Nagsimba ako, pero wala sa puso ko. Ganon. And, pero siya din po yung tumawag sa akin na nakapagligtas sa akin. Wow! Oo. Yung Yun. Chinese mo And, na kaibigan. opo. Yun. Kaya, nung, ayun, yung mga time na yun, nung nababankrupt na ako, itong huli ha, yung huli na, kasi ang totoo nun, nung nagkaroon ako ng computer shop, bankrupt. Nagkaroon ako ng sariling company na itinayo, bankrupt. Lahat bankrupt. Pero nung Hmm. nandito ako sa Angono, yung sa computer shop, ito na yung nagche-church na ako eh. Nagche-church na ako ng pastora. Kaya yung aking pastor, sinabihan ako, ang dami ko kasing mga ah, hanggang sa dumating din ang time, even yung computer, humina na kasi ang dami nang nagtayo doon katabi ko. Maraming At kompetensya. maraming kompetensya. Pero ang isa doon, mga computer shop, mga katabi ko, mga lahat noon, uso noon doon sa lugar namin, alam nila, yung mga nanonood ngayon, yung niraransak ang computer, ninanakawan, mga ganyan, nilolooban, sinisira yung mga shop. Pero yung sa amin po, hindi man lang nagalaw yung sa amin na yun. Kasi yun yung mga time na nagsisimba na ako, nagche-church na ako. Tapos, halos, ang gusto nga nila, i-train na ako as pastor. Kasi, ayun na yung nakikita daw niya sa akin, sa akin, magpapastor. Pero ako, i-deny ko kasi ang gusto ko, business, gusto ko makabawi. Puro ganun Hmm. ang nasa isip ko. Pero dumating yung time na sinabihan ako ng isang pastor na hindi ko naman kakilala, parang naging guest speaker namin nun sa church. Sinabihan ako, pagtawag sa akin, sinabihan ako na you are, sabi niya, you, your purpose is not to business for people, not business for money, but your purpose is business for people. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nun. Kasi ang sabi ko sa Wow! kanya, ang dami ko ng business na pinasukan, but sa umpisa lang, tapos nawawala, na uubos din. Yun ang sinabi niya. Ako daw po ay nilikha hindi para sa business for money but business for people. Hindi ko maunawaan nung dati pa yon. Hanggang sa dumating yung time na may umulit na pastor. Pastor, nalaman niya yung mga business ko, wala na. Tapos pero ngayon, grabe yung business mo, no, yung mga tao. Bumalik sa alaala ko yung prophecy sa akin na yon.
Oo nga, no? Kasi ngayon, ginagamit ako kung saan-saan na. Marami na akong napag-missionan. Praise the Lord. Ah, Katindi, pastor, ano? May nag-prophecy talaga sa'yo na yung buhay mo ay hindi para sa pera, 'di ba? yes. Hindi yung Hindi buhay business mo for ay para money. sa mga tao na mabubuo kay Kristo. Hallelujah. Kaya marami ngayon nagpapasalamat sa Diyos, ano? Opo. Ayan, salamat. Nagpapasalamat sila sa buhay mo, Pastor Willie. Yan, Sa hallelujah. glory to God po. Oo. Sabi ni Ate Yolanda Hiyaw, may deal o no deal din pala sa baptism. Hallelujah. Sabi ni Joram Pamin Otaza, not a business for money, but call you for business for people. Amen. Yes. Hallelujah. Isa yan sa Pinagsama mga ang buhay ni anak-anak ko Pastor dito. Willie. Amen. Sabi ni Ella Habitan Baroga, kilala niyo po Oh. ba ito, Pastor? Nako, yan Wow, yung mga Pastor! hmm, Tagal taga Taytay natin sa unang church ko. tagal natin magkasama sa CSB, Bangiad. Ngayon ko lang nalaman story ng buhay niyo po. Wow! Sobrang blessed po kayo, Pastor. Naiiyak ako dahil sobrang blessed kayong tao bilang naging pastor ko. Thank you po sa buhay niyo, Pastor. Wow! Salamat, Salamat, Apela. Panginoon. Yan, pinagpala tayo. Salamat po, Pastor Willie, talagang pinagpala kami sa buhay mo. Kung paano ka nagsimula, no, 'di ba? Nung childhood years mo, ikaw ay isang epileptic na bata, no? Pero ingatan ka ng Diyos. Naranasan mo man ang binigay ng Diyos sa lahat ng negosyo yata negosyo mo na. Pero kita mo ano, iba ang plano ng Diyos. Iba ang plano Iba. ng tao sa plano ng Diyos. Yes. Amen. At iniligtas ka nga niya. Ngayon, Pastor, excited kami. Kwentuhan mo kami. Paano mo na-encounter si Jesus sa buhay mo? And yun na nga, nung na-encounter ko si Jesus, grabe. At actually, ito nga yung starting dito pa lang sa Angono, sa aming retreat, no? Ah, Dito talagang nangusap si Lord sa akin na may gagawin siya sa buhay ko. And actually, itong aming encounter na to, ito yung first time na nakarinig talaga ako ng ah, audio na nagsasalita ang Panginoon. No? During my quiet time, naririnig ko siya. Even nung nagpapastor na ako noon sa Taytay, actually yung mga time na yon may mga may mga konting doubt pa na babalikan ko pa ba yung aking pagninegosyo o magpapatuloy. At ito yung nag ah, bigay din sa akin ng time para makapag-aral ako sa YWAM, yung Youth with a Mission, although hindi na ako youth during that time. Mhm. Ilang taon na po kayo, Mm, Pastor? po, Ilang taon po kayo noon? 40, nasa 40 na age ko. Hindi. Oo, tama, 40, YWAM. And dito, na-train din ako ng husto. At yung love ko kay Lord, sobrang na yung pagkauhaw ba, nababalikan ko yung aking past. Sabi ko, Lord, parang kulang pa yung mga ginagawa ko. Sabi ko, gusto ko more than pa dito. Ayoko na dito sa parang comfort zone ko. Kasi actually, ang Taytay, medyo spoiled na ako dyan eh. Nagpastor na po ako dyan sa Billayan, sila Ate Ella. Walang, walang masyadong problema. At saka parang spoiled na. Sabi ko, parang nako-comfort na ako, enjoy na. Gusto ko yung mas pa. Para bang yung sinasabi ni David na ah, yung once na nag-offer ka sa Lord, I want to give the Lord that cost me nothing. Parang ganun. Mhm. Gusto ko yung may gagawin talaga sa akin na mahirapan ako. And then sabi ko, ayun yung kinausap ako ng Lord na for the mission.
Kaya nagpaalam din ako noon sa aming senior pastor na mag-mission lang kami una dito nga sa Mindanao. Pero before that, nasa ano pala ako sa Leyte, sa Bisaya. Doon ko, meron kaming inattend din doon na parang conference. 1 month kami doon. And yung Holy Given Leyte, natatandaan ko yung title, Holy Given Leyte. Si Ma'am Leslie Ann, mga missionary din, no? And siya yung nag-prophesy sa akin during that time na sinabi niya sa akin na magkakaroon daw ako ng kumbaga ah, gagamitin ako ng Lord sa mga somewhere in Muslim area, parang ganun ang salita. And meron din siyang prophecy sa akin na magsasalita ako in a million people sa harap daw ng milyon na tao magsasalita ako. Hindi ako makapaniwala dahil yung mga time na yun, napaka-silent ko at saka simple lang ako. Pero pastor na ako during that time. Bago-bago lang. Siguro mga 3 years pa lang ako noon. And after ng Holy Given Leyte, pag uwi ko ng Manila, yung aming senior pastor, Pastor Hiram, isinama kagad niya ako sa isang TV show, 700 Club Asia. Tapos Wow. yun pala, pag-sharing niya ako doon about sa testimony ko, about dito sa computer shop, kasi may mga testimony ako dyan, nasa book ni Pastor Hiram yun, about yung mga demonic games sa mga kabataan. Kasi may computer shop ako, may mga experience ako doon, pero ibang topic na lang natin yon. So sa Badali Chat, yun yung ipinashare sa akin about sa mga demonic games, no? So nagsalita ako doon. And then after that, laging inire-replay yun sa TV, sa 700 Club. Eh naisip ko, bumalik sa alaala ko, sabi niya, no, nandito na ako sa Mindanao, wow, prophecy nga pala sa akin yung magsasalita sa harap ng tao, million of people. Yun pala yun. Akala ko million face to face. Yun pala, o nga naman, kasi million of people yung mga nanonood doon sa 700 Club. And ang isa Wow. pang nangyari doon ay yung pagpunta ko ng Mindanao. Hindi pa ako natatapos yung aming seminar doon, may tumawag kaagad sa akin, eh ano, kilala nila Ate Ella from Taytay. Sabi niya, Pastor, ba't nandyan ka sa Leyte? Sabi ko, for a mission. Sabi ko, nagmi-mission. Bakit hindi ka na lang sa Mindanao sa amin? Eh, hindi ko alam na taga dito siya. Kaya ikaka-prophecy lang sa akin, baka ito yung tugon, kasagutan na ipapadala ko ng Lord sa Mindanao. Kaya pag sabi niya gano'n, sige, ibigay mo sa akin yung number. May kakilala daw siya dito na isang pastor. Kaya yung pastor na yon, siya pa yung tumawag sa akin at nakilala ko through phone lang. Kaya from Leyte, nag-try akong pumunta dito ng Mindanao para lang i-survey yung lugar. Kasi yun ang sinabi ni Lord na puntahan ko. Tawag ako kay Pastor Hiram, sa aming senior pastor, at tuwan-tuwa naman siya kasi wala pa kaming church dito nun sa Mindanao, ang CSB. Kaya sabi niya, sige pastor, pareho tayo ng ng mga vision. Yun. Kaya yun, pumunta ako dito, sinuport naman ako ng aming senior pastor. Kaya napunta ako dito. Pagpunta ko po dito, hanggang sa nakarating ako dito sa mga tribal place, no? May isang member dito, pero kung i-story ko, napakarami ko ding kwento about sa mga mission dito, sa mga tribal, malalayo kasi dito yon sa San Franz na lugar, mga talagang bundok, mga Pastor. ganyan. Oo. Po, Ilang taon po kayo? Balik muna tayo doon sa yes, sa after mo na encounter si Lord, kayo mm. po ay ilang taon na nag-serve bilang naging pastor po agad ba kayo after nyo na encounter si Lord? Yes po, ang bilis nga kasi nakakilala ko dito na sa Agon, dito sa Angono. And then ang nung nakakilala ako sa Panginoon, first year ko pa lang yung ministry ko dito, nasa greetings. Ako taga-greet sa simbahan. Ako in-appoint kasi daw smiling face ko na daw ako noon. And tapos napunta ako sa intercessor hanggang nung training nila ako mag-MC-MC. Yung pala, yung pastor ko noon doon sa Taytay, plano niya, i-train ako as pastor. Pero ako, wala pa sa isip ko ang pagpapastor. Pero
pagsunod na lang, kasi nagba-Bible study kami noon, mga cell group, napunta ako dito sa Bilya po. Kaya hindi sinasadya, after 3 years nung nakakilala ko sa Panginoon, in-appoint na akong pastor dito sa Bilya. Itong kala Ate Ella, yung nandyan. 3 years Oh, pa lang akong diyan na po kayo Christian. na-ordain pastor. Diyan na po kayo Po, na-ordain. Diyan na po kayo na-ordain bilang isang pastor. yes po, opo, sa Church Wow. of Blessed doon. Ayan, pastor, nung kayo ay nakarinig ng audible voice na kayo ay Mm, magmi-mission, nung mm, narinig niyo yon at mayroong nagsalita sa inyo, mm, nag-prophesy sa inyo, mm. ano po yung naramdaman niyo na kayo ay isi-send out para mag-mission? At first, natakot ako. Kasi Hmm. nung sinabi na Mindanao, even nung nagpaalam pa lang ako sa aking mga kapatid, sa mga relatives ko sa Luzon, ay yung lalo si Kuya, ayaw niya na pumayag na dito ako. Sabi niya, in all places in the Philippines, why Mindanao? Kasi alam naman natin, pag sinabing Mindanao, maraming mga Muslim, NPA, mga negative ba about Mm. Mindanao pagka taga Luzon ka. Pero lahat ng iyon, Pastora, nung dumating ako dito, kabaligtaran. Para sa akin, it's a big Wow. lies of the enemy. Ang Mindanao po is a promised land. No, at dito nga ako Amen. nagkaroon ng kapayapaan, kaya nga tumagal ako dito for how many years? More than a decade. 13 years na po ako dito. At Wow. dito ko talagang naramdaman ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya. Kaya sinasabi ko, yung pagsunod sa Panginoon ang napakahalaga. Sa una, magku-question ka kay Lord Lord, bakit doon? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero as long na hindi mo pa sinusunod si Lord, hindi mo makikita yung kasagutan. Pero once na sumunod ka, and after that, at saka mo masasabi sa Kanya, Lord, kaya pala. Ito pala ang dahilan. Kaya yun yung nakikita ko. Kaya napakahalaga yung ating pagsunod, pagiging obedient sa Panginoon. Sometimes, nauuna kasi yung ating pag-question bago sumunod. Mm. No? Kailangan, kung ano ang sinabi ng Panginoon, sumunod lang. Kaya ako noon, actually, nung sinabihan ako, kahit anong pigil sa akin ng pagpunta dito, mas matimbang pa rin yung sinabi ng Panginoon sa akin. Kaya lalo na yon na pag bukas mo ng Bible during time no, kasi nagpe-pray pa talaga ako, hindi pa ako pumunta dito kasi hindi pa ako nakakarating ng Mindanao first time pa lang yun. Pag pray pa lang ako ng pray, pero si Lord grabe yung mga promises niya sa Bible, mababasa mong bigla, I will not leave you, sabi niya gano'n, wherever you go, I will be with you, no? Even though you walk through the valley of shadow of death, ang daming mga sinasabi ni Lord na mga verses sa Lord. Sunod-sunod yun. Kaya paano akong matatakot? No? Kaya nga sabi ko, if Wow. God is with us, who can be against us? Yun. Kaya Panalo go si pa rin Lord sa ako. buhay mo, Pastor Willie. Yan. Amen. Yan. Bago tayo kapatuloy, Pastor, alam mo ba, ang dami na naman nagko-comment sa ating comment box. Sabi po, babasahin ko, Pastor, ha? Sige po, Pastora. Oo. Yan. Sabi ni Pastor Maricel Mega Bawa, sabi niya, amazing testimony. Wow, amazing po talaga si Lord sa buhay mo. Dahil binigyan kanya ng amazing testimony, sabi ni Ate Yolanda Hiya, wow, from epileptic to pastor. Kita mo, kung paano ginawa at paano siya pinagaling ng Diyos, na ba? Kamay talaga ng Diyos yan. Ayan. Ito pa. Ayan. Ang dami na pala nagko-comment, Pastor. Yun Ang po. daming namamangha sa iyong patotoo sa hapon na ito. Iyan, sabi ni Ate Yolanda Hiyaw, sabi niya, ang Mindanao ay isang promised land. Yes. Amen. Ayan, alam niyo Mm. ba, Pastor, kahit dyan kayo sa Agusan, meron din po kami church dyan, dyan po sa Iligan, The Hub of Christ Iligan. Ang mga Opo. pastor po dyan Mm. ay si Pastor Robena at saka si Pastor Marivic Manga. Sila po Ay, ang opo. pinadala. Meron din po kami sa Iligan. Yun, wow, talagang pinagpala ang lugar ng Iligan. At ang Pastor buong, Mervin po ang nandun namin. yan po, promised land po talaga ang Mindanao. Hindi Mm. po
Hindi po nakakatakot tumira sa Mindanao, di ba, Pastor? Hindi, masaya ang Mindanao. Yun. Oo, Peaceful ang masaya sa Mindanao. Mindanao. Ayan, sabi ni I love the King Louis fruits de in Dios. Mindanao. Amen. Sabi niya, from being a club manager to being a soul winner. Wow! O, diba? From being a club manager to being a soul winner. Kaya grabe. Talagang pinagpala si Pastor Willie. Ayan, Pastor. Siyempre, nagmi-mission ka na dyan sa Mindanao. Ano ngayon, yung unang taon mo sa pagmi-mission dyan sa Mindanao, ano yung mga nasabi mo nga kanina natakot ka dahil papadala ka sa Mindanao. You have an assignment diyan sa Mindanao and you were sent diyan sa Mindanao para magbuo ng maraming buhay. Sabi mo kanina natakot ka. Pero doon sa pagsunod mo, nakita mo talaga yung pag-iingat sa'yo ng Diyos. Yan. Yes. Hindi mo question si Lord sa iyong pagsunod. Ang ginawa mo lang, sumunod ka lang sa Panginoon. Yes. Kaya yung unang taon mo dyan sa Mindanao, ano yung mga na-encounter mo na mga challenges sa pag-mission dyan sa Mindanao, Pastor? Praise God po kasi nung first year ko pa lang dito ng Mindanao, syempre po, galing pa ako ng YWAM, Youth with a Mission. So, galing ako ng training talaga kung paano mag-mission. So, na-apply ko talaga. At during time, talagang mainit ako nun sa Panginoon. Pagdating ko pa lang dito, dahil, syempre, yung may ka-textmate lang ako, pero hindi ko alam, isang pastor din pala siya. Siya po yung nag-cater sa akin dito ng first day. Pero bago naman po ako pumunta dito, siyempre ready na ako. Even financially, siyempre hindi naman pwedeng pupunta ka sa isang lugar nang wala. And salamat din sa aming Mother Church na nakasupport pa rin sa akin sa mission during that time, no. And actually meron niya akong allowance para sa aming titiran ko dito, no. Very supportive po yung aming senior pastor. And pero pagdating dito, doon mo makikita si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan. Nilibre ko ng tirahan, pati pagkain namin libre. And kaya ang gagawin ko na lang talagang mag-work para sa Panginoon. Kaya ang ginawa ko noon, everyday lumalabas po ako dito, talo ko pa yung mga yung ibang religion na nakikita natin dyan, ano ba tawag dyan, may mga ID. Talagang morning, wala akong kakilala dito. Nung una, kinakabahan ako dahil, syempre, Tagalog ako, wala pa akong alam na Bisaya kahit na simpleng word. Pero natuklasan ko, ang mga tao pala dito, nung nagbabahay-bahay talaga ako, house to house yan ako lang mag-isa. Nag-share ako ng word. Nakikita ko, hindi naman ako nire-reject, no? Ini-entertain ako kaya sabi ko, feel na feel ko, wow, Lord, salamat Lord, sinasamahan mo ko. Kasi talagang bawat bahay, ino-open nila. Wow. Lately, natuklasan ko, yung palang mga nandito, bihira yung mga Tagalog na nakakausap. Gusto nila may Tagalog na kausap. Kaya ngayon ang payo ko dun sa mga Tagalog na huwag matakot makipag-usap kasi gusto nila na makipag-usap sa Tagalog. Siguro para ma-practice din yung kanilang Tagalog. And at the same time, nasasamantala natin para makapag-share. Pero hindi lang din po yun Kasi ako nung dati, isa sa mga natutunan ko, parang hindi tayo maging burden so mga bahay-bahay na pupuntahan natin, no? Instead na kanina nga lang sa Don't Watch isinishare ko yun na tayo kung pupunta tayo at mag-Bible study, huwag natin itapat ng tanghalian, merienda, hapunan. At least baka sabihin ang purpose mo makikikain ka lang. Pero ako ang ginagawa ko noon, instead na ganun, pagpunta mo, may mga dala-dala ko minsan, pastora, kahit na simpleng bagay lang, sabon, toothpaste, alam yan ng mga Wow. member dito, para lang makapag-open ka. Meron ka lang ma-i-offer sa kanila, and then start na yon para makapag-communicate. Even, kasi maraming training din sa amin sa YWAM, kahit nga sa LRT, nasubukan ko yan Kasi bawal naman doon magbigay ng tracts.
kaming may kapartner lang ako na kahit nakasabit kami na nagkukwentuhan kami about Jesus. Maya-maya may mga nakikisagot na. Mga ganong way lang, kahit sa jeep, di ba, mag-uusap lang kayo. At yun ang ginawa kong step dito until dumating yung wala pang 3 months, may isang family dito na nag-open sila ng house para magkaroon kami ng gathering doon. Doon na ginagawa yung aming mga Bible study. Tapos pag Sunday doon, nag-church, nag-house church lang kami doon. And then, nung medyo dumami, after ilang months lang, mga 6 months, nag-rent na ako dito ng isang place para i-occupy namin. Parang ano siya, yung restaurant siya. At doon kami nag-gathering, fellowship every Sunday. Hanggang sa dumadami. Hanggang dumating yung, nagre-rent-rent lang kami, dumating ang 3 years. Ayun, nakapag-build na kami dito ng sarili namin na church building dito. Wow! At doon, kaya 10 years na yung church building namin dito ngayon. And since then, ayun na, dito na ako nag-minister and iba-ibang mga tribes na yung pinuntahan natin dito, Pastora. Ganun tayo ginamit ng Panginoon sa lugar na ito. Kaya sinasabi ko na sa atin, ang importante lang talaga yung boldness natin, yung tapang, sapagkat hindi naman tayo iwanan ng Panginoon. Kapag ang gawain mo talaga, ang motibo mo para sa Panginoon, hindi ka magkukulang. At yun yung na-experience ko dito, Pastora, hindi ako nagkulang sa anumang bagay kasi alam ko ang Panginoon nandiyan. At para sa Kanya ang lahat ng ito. Yun. Wow, praise the Lord. Talagang hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Amen? He will supply. Talagang abundant si Lord mag-supply. Amen? Amen. Alam mo naman ang buhay ni Pastor Willie, talagang pinagpala. Ayan, sabi ni Ate Yolanda Hiyaw. Hello, Ate Yogi. Talagang grabe ka mag-comment ngayon, ha? Masipag si Ate Yogi mag-comment ngayon. Amen. If God orders it, He will pay for it. Amen. Ayan. Amen. Pinagpala. God will provide. Praise God. Amen. Talagang napakabuti ng Diyos, ano? Siya talaga ang Amen. magsusupply. He is the great supplier. Kung ano yung kulang mo, dadagdagan ng Diyos yan. Amen. Ayan, during ba, Pastor, nung kayo ay nakatawid from Angono to Mindanao, meron na po ba kayong asawa that time? Amay! 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 Naku, ay! Yun. Hallelujah. Ayan, meron lang pong konting mga technicalities sa side ni Pastor Willie. So, hintayin natin po si Pastor Willie. Ayan, tunay nga pinagpala tayo sa patutuon ni Pastor Willie. Amen po. Isa siyang missionary na pinadala sa San Francisco, Agusan del Sur. Kita mo, siya ay taga Bulacan pa. Pero kita mo, wala talagang, hindi talaga sayang yung mga training ni Pastor Willie na, narinig natin, nung after niya ma-encounter sa Lord, talagang grabe yung pagsunod niya sa Panginoon. Inikot niya na lahat ng ministry, naging ushering siya, naging intercessor siya, diba? Kita mo talagang kapag ikaw ay sumunod lang talaga ng sumunod sa Panginoon, hindi ka malulugi. Amen? Walang malulugi sa pagsunod sa Panginoon. At dito natin nakita na nakita natin talaga kung paano pinagpala si Pastor Willie. Sa simula, nakakatakot po talaga yun. Diba? Biruin mo, doon siya sa puro Tagalog, lahat ang makakausap mo, tapos ipapadala ka sa lugar ng mga Bisaya. So ang una talaga na na challenge diyan is yung dialect, yung language. Paano mo ngayon i-fit in? Paano mo ngayon pag-aaralan yung dialect nila na hindi mo maintindihan? Tagalog na Tagalog ka nga, 'di ba? Pero sa Diyos, walang imposible po. Kapag ikaw ay marunong sumunod at yung puso mo ay talagang pure talaga sa pagsunod, diyan mo makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Amen po. Hallelujah.
Kaya sabi ni Zipporah Pableo, sabi niya, maganda talaga ang sumunod sa Panginoon. Amen. Napakaganda sumunod sa Panginoon. Wala kang mamimiss, 'di ba? Kapag ikaw ay sumunod, hindi ka malulugi. Amen. Hindi ka talaga malulugi kapag ikaw ay sumunod sa Panginoon. Amen. Ayan. Salamat po sa mga pag-agree nyo. Sabi ni Ate Yoli, our labor in God is not in vain. Yan, totoo po. Kapag tayo ay sumunod, yung ating pinagpagalan, hindi po yan, lahat po yan ay nakikita ng Panginoon. Amen? Ayan. So, napakaganda ng patotoo ni Pastor Willie. Amen? At he was, boldness. Alam mo yung matapang niya hinarap yung kanyang pagmimisyon dito sa Agusan del Sur. At biruin mo, dahil sa kanyang pagmisyon, talagang binigyan siya ng Diyos ng karunungan kung paano siya makapagsalita doon sa wika ng mga Bisaya. Diba? Diyan sa Mindanao. At talagang grabe yung ginawa ng pagkilos ng Diyos sa buhay ni Pastor Willie. Amen. Hindi nagkulang ang Diyos. Amen. Yan. Ay mga kaabangers, alam nyo ba, nakaka-relate ako sa buhay ni Pastor Willie. Talagang yung pagdimisyon dahil kami ngayon ay nasa misyon. Yan. Kami po ay itinawid ng Diyos from Parañaque. Nandito kami ngayon sa Lipa, Batangas. Nagmimisyon kami. Kaya nakaka-relate ako doon sa mga naranasan ni Pastor Willie. Ayan, sa simula, hindi madali. Diba? Hindi madali. Pero kapag ikaw ay sumunod, doon mo makikita yung kamay ng Diyos, 'di ba? Na hindi talaga magkukulang ang Diyos sa iyo. Ang kamay ng Diyos nandiyan sa iyo. He will provide everything what you need, 'di ba? Meron siyang gagamiting mga tao para ikaw ay tulungan, para ikaw ay palakasin. Kung ano yung kakulangan mo, idadagdag ng Diyos 'yan. Amen. Sabi niya, Amen. If God calls us, He will qualify the call. Yes. Amen. Kaya wag nating i-disqualified ang ating mga sarili sa paglilingkod. Kailangan meron tayong pusong masunurin, handang sumunod. 'Di ba? Handang sumunod. Kaya masarap po magmisyon, 'di ba? Dahil aalisin ka doon sa comfort zone mo. Ano yung comfort zone? Lahat-lahat ng nandyan sa paligid mo, 'di ba? Yung mabilis lang, aalisin ng Diyos 'yan. Dahil is-stretch, merong stretching eh. Pagdating sa stretching, hindi po madali 'yan. 'Di ba? May sina-stretch ba na madali? Hindi po. Pagdating sa stretching, merong masakit diyan na part, 'di ba? Merong masakit diyan, bunot, binat, bakbak, 'di ba? Pero kapag ikaw ay nag-yes kay Lord, sagot ka ni Lord. Amen po? Yan, kaya napakahalaga na tayo ay rumesponse, diba? Rumesponde, mag-response tayo sa panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kapag ikaw ay binuo na, ngayon ang gagawin mo, magbubuo ka ng maraming buhay. Huwag kang papayag na ikaw lang ang nabuo. Diba? Kailangan magbuo ka ng maraming buhay. Dahil ngayon maraming naghihintay, maraming umiiyak sa Panginoon. Amen? Na sila man din ay maabot ng salita ng Diyos. Sila man din ay mabuo. Sila man din ay pagpalain ng Panginoon. Amen? Kung paano mo naranasan ang pagkapala, ganun din. Marami pong na umiiyak ngayon sa Panginoon. Dumudulog ang nalangin. Lord, iligtas mo kami dito. Diba? That's why you were sent with an assignment. Hallelujah! Ayan. Tama yan. Walang lumalago sa comfort zone. Wala pong lumalago sa comfort zone. Kaya naririnig natin palagi, di ba, yung sinasabi ni Pastor Dong, Pastor May, binat, banat, bunot, di ba? Bakbak. Ayan, salamat sa ating mga spiritual parents. Talagang pinagpala tayo sa ating mga buhay. Hallelujah! Yan, so habang hinihintay natin si Pastor Billy, dito natin makikita talaga, kapag tayo maranasan natin, yung buhay natin, yung life natin,
with a purpose, maintindihan natin na ito pala yung buhay na binigay sa akin ng Diyos. Ang buhay pala ay hindi lang para sa pansarili ko lang, hindi kung hindi, merong purpose po talaga. Amen? Merong purpose po talaga. Kaya ang gagawin talaga natin na tayo ay nakakilala sa Panginoon na maintindihan natin, maunawaan natin yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay po Kasi God has numbered our days and He will fulfill every purpose He has for you. Amen? Ang Diyos, alam niya, nakikita ka niya ngayon, and He will fulfill every purpose that He has in store for you. Amen? Sabi niya, diba? Sabi ni David sa Psalms 57 verse 2, sa awit 57 verse 2, sabi niya, I will cry to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Amen? Sa Diyos na kataas-taasan, ako'y dumaraing. Sa Diyos na nagsasagawa ng lahat ng mga bagay sa akin. Amen? The Lord will fulfill His purpose. Diba? Kung paano pinulfill ng Diyos yung purpose ni David, mga kapatid, mga kaabangers, yun din ang gagawin niya sa'yo. Amen? Hallelujah! Kaya ang pinakasusi talaga na maintindihan natin at maunawaan natin yung pinakalayunin ng Diyos sa buhay natin, diba? Ma-fulfill talaga. Amen? So, alam niyo po ba, minsan, yung motivation sa tao, diba? Mamomotivate ka talaga. Pero dahil alam mo yung purpose mo sa buhay, alam mo na meron kang Diyos, diba? Meron kang Diyos na tinatawagan. Yung buhay mo dati, puno ka ng struggle, hindi mo alam kung ano yung tamang desisyon, diba? Pero nung ma-encounter mo si Lord, ma-encounter mo si Jesus, ang buhay mo ngayon ay meron ng sense of direction, meron ng patutunguhan, meron ng ilaw. Amen po. Hindi ka nasuntok sa buwan, hindi ka na lumalakad sa madilim, kung hindi nilalakaran mo na yung mapakaliwanag. Amen. Maliwanag na maliwanag yung purpose na binigay ng Diyos sa'yo. Meron ng sense of direction. Amen. Hindi ka lang gigising sa umaga para magkape, maligo, magtrabaho, 'di ba? Mag-aral. Kung hindi, alam mo na yung reason, yung pinakadahilan kung bakit gumigising ka sa umaga. Amen po? Dati ang lumang buhay mo, hindi mo alam, 'di ba? Hindi mo alam yung pinaka-purpose mo. Dahil wala kang love, wala kang joy, wala kang peace, wala kang kapayapaan. Ang iniisip mo lang yung buhay, walang excitement, walang kabuluhan. Napaka-boring ng buhay ko. Pero nung na-encounter mo si Jesus, dito mo nakita na napakasaya maglingkod sa Panginoon. There is joy. Merong excitement, 'di ba? At nung makita mo na-encounter mo si Jesus, naranasan mo yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng pera, na hindi kayang ibigay ng trabaho mo, na hindi kayang ibigay ng mundo. Only Jesus can give that peace to you. Amen? Hallelujah. Kaya alam niyo po ba, ang buhay natin napakahalaga sa Panginoon. Napakahalaga. Ayan, napakahalaga sa Panginoon. Kaya wag nating sayangin mga kaabangers. Katulad sa buhay ni Pastor Willie, hindi po naging madali ang kanyang buhay dahil sa simula, siya po ay isang epileptic child. So doon niya talaga naranasan na napakahirap dahil siya ay may sakit from 7 years old hanggang 12 years old. Hindi niya na-enjoy ang buhay. Hindi niya na-enjoy ang buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil iningatan siya ng Diyos. Iningatan siya ng Diyos, nirestore ng Diyos ang kanyang buhay, nirestore ng Diyos ang kanyang katawan. Kaya siya talagang after 12 years old, nag-13 na siya, pumasok na siya ng high school, hindi niya na naranasan yung epilepsy. Amen. At dumating man sa buhay niya na lahat nawala sa kanya. Nagkaroon man siya ng maraming negosyo, nagkaroon man siya ng maraming pera,
pero may purpose ang Diyos, 'di ba? May purpose ang Diyos. Naranasan niyang nagkaroon at naranasan niya ring nawalan. 'Di ba? Sabi niya nga kanina gusto niya nang mawala lahat-lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang negosyo dahil na mismanage, na bankrupt. Gusto niya nang itigilin yung kanyang buhay dahil hindi niya pa alam yung purpose niya. Gusto niya nang tapusin ang lahat-lahat. Pero salamat dahil merong isang kaibigan, 'di ba? May kinausap ang Diyos, tawagan mo ang taong ito. Ililigtas ko ang taong ito. Salamat dahil merong isang kaibigan na tumawag sa kanya, nagpaalala sa kanya, mahal ka ng Panginoon. At nakakilala nga siya sa Panginoon. Amen? Okay, kaya salamat talaga sa Panginoon, ano. And dito natin makita yung pagyakap ng Diyos sa kanya, how God embraced him, how God restored him doon sa mga nawala. At tunay nga ang Diyos, He is the God of restoration. Amen. May nawala man sa kanya pero binalik lahat ng Diyos sa kanya. Nagkaroon siya ng pamilya, nagkaroon siya ng asawa. At ngayon, he is unstoppable in serving the Lord because he is a missionary pastor. At from Luzon, 'di ba? From Agono, Rizal, siya ay itinawid ng Diyos sa Mindanao. Amen. Tinawid siya ng Diyos sa Mindanao. Tunay nga kapag ikaw talaga ay nagkaroon ng malalim na encounter sa Panginoon, pinayagan mo ang Diyos na magpakilala sa iyo, at ikaw naman ang respond mo ay nag-yes ka sa Panginoon, doon na magsisimula ang Diyos ang mag-o-orchestrate sa buhay mo. Amen. Amen mga kaabangers. Kaya tayo po ay magpagamit sa Panginoon dahil ang buhay natin, alam niyo po ba, ay we live our life with purpose. Amen. Our life is meaningful. Our life is useful. Hindi ka useless. Walang useless sa mundong ito kung hindi ang buhay natin ay useful. Amen. We are created by God, 'di ba? Tayo ay nilikha ng Diyos, kawangis ni Kristo. Amen? We are created by God wonderfully and fearfully by the Lord. Amen? Kaya ang gagawin na lang natin talaga ay buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Ano? Ganun din sa ginawa ni Pastor Willie. Siya ay pinadala ng Diyos sa Mindanao. Siya ay nagtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos ng buong puso. Yan sabi ng Psalms 37. Sabi ng salita ng Diyos sa awit, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Amen? Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibinibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Amen. Kaya lahat ng ginagawa natin sa ating paglilingkod, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso. Amen? Magtiwala tayo sa Panginoon. Trust in the Lord, diba? We need trust in the Lord and do good. Diba? Amen. Ayan. Mukhang hindi na po makakabalik si Pastor Willie dahil nagkaroon po yata ng emergency. Ayan. Pero bago po tayo magtapos, para ito ay ma-reply din ni Pastor Willie, meron pong nagbigay ng message sa kanya. Ayan, napapanood po ito na Pastor Willie. Yan, magre-reply po si Pastor Willie. Ayan, Kuya Gab, pwede mo bang i-play ngayon yung ating special na babati sa kay Pastor Willie? Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si King Louis de Dios. Isa po akong kamanggagawa ni Pastor Willie sa mission field. Kasama ko rin po siya nagpapastor sa Church So Blessed. For the past years, natutuwa po ako sapagkat madalas po kaming magkasama ni Pastor Willie. Nakita ko po kung gaano kalaki ang puso niya sa pagmamahal para sa nasyon, para sa mga tribo. Ibang klase po yung kanyang puso, naglalagablab para sa Lord. Sino ba si Pastor Willie? Alam kong madami sa atin alam na
si Pastor Willie po ay isang pastor at missionary, siguro I will just state yung part niya na hindi masyadong obvious, no? Well, sa mga hindi sa kanya nakakakilala, number one, he is a pioneer. He has a pioneering spirit. He pioneered the work sa Manobo tribe for the past 10 years. Siya po ay naglilingkod, nagsuserve para sa mga kapatid natin na Manobo at patuloy po siyang naglilingkod doon at madami ding naaapuyan ng mga kapatid nating Manobo dahil sa buhay niya. Well, he has a great heart for the people. Sobrang generous po nitong man of God na ito. Nakita ko po kung paano siya mag-work even in the private ministry. Ang dami niyang natutulungan. Ang laki ng puso niya para sa pagbibigay. Ang laki ng puso niya para sa mga family members sa Church of Lasagusan. Pastor Willie, isa kang malaking inspirasyon sa ating mga missionaries. Maging sa amin na mga kamanggagawa niyo po. Kaya alam mo naman, ikaw yung isa sa mga big bros ko. And ako po personally nai-inspire ako sa buhay mo, Pastor Willie. So Pastor, patuloy lang. Naalala ko yung verse ni Lord na isa kang agila, Pastor Willie, you will soar higher with wings like eagles na parang isang agila kasi God is with you. Churches will be planted, even the darkest area will know the Lord because of the ministry that God has entrusted you. Pastor Willie, nandito lang kami palagi. Mahal ka namin. God bless po. Amen. Maraming salamat po. Ayan, si King Di Diyos. Siya po ay co-worker ni Pastor Willie. Ayan, maraming salamat po sa inyong napakagandang mensahe para sa ating special guest ngayon na si Pastor Willie. Ayan, mapapanood niyo po yan mamaya. Ayan, talagang tunay tayo ay pinagpala. Amen po. Hallelujah. Ayan. Amen. There is so much joy in serving God. Ayan. Hallelujah. Amen. Kaya pinagpala tayo sa patotoo ni Pastor Willie. Sino pong pinagpala? Kaway-kaway kayo dyan sa comment box. Amen po. Hallelujah. Ayan. So napakahalaga na malaman natin yung purpose natin sa ating buhay at manatili tayo doon sa purpose na inilagay ng Diyos sa atin. Huwag nating layuan, 'di ba? Huwag nating layuan yung purpose na 'yon, bagkus manatili tayo. Dahil ang bawat buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay napakahalaga, espesyal 'yan. At merong purpose 'yan. Kaya yung purpose na 'yan kailangan nating lakaran. Amen? Kailangan nating hakbangan. Huwag tayong manatili sa ating comfort zone. Amen po. Hallelujah. Ayan. Nagpala tayo. Ayan. Glory to God. Glory to God sa hapon na ito. Amen. Ayan. Kaya ngayon, ayan, patuloy natin na yung mga gagawin pa ni Pastor Willie talagang pagtatagumpayin siya ni Lord. Amen. Dahil walang naglingkod sa Diyos na naghirap, natalo, nalugi, lahat na naglilingkod sa Panginoon ay talagang pinagpapala. Kaya sumunod lang talaga tayo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay ni Pastor Willie. Yan, sundin natin. Meron na tayong pattern, diba? Ang pagsunod talaga, napakahalaga ng pagsunod. Amen? Kaya sa hapon na ito, kung sino man yung nahihirapan na sumunod, alam mo ba, sabi sa we need to obey God. Whatever, ano man yung kalagayan natin, ano man ang sitwasyon natin, sumunod lang talaga tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya ako mananalangin ako sa hapon na ito. Papanalangin ko kayo lahat, mga kaabangers. Amen. Hallelujah. Lord, salamat, salamat. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Pastor Willie Cruz. Tunay nga, ang buhay niya ay merong purpose talaga, Panginoon. Salamat, Lord,
Patuloy mo siya, Panginoon, na pagtibayin pa sa kanyang paglilingkod, na naman ang mga challenges sa kanyang pag-mission, Panginoon. Ito, Panginoon, ay ma-overcome niya, Panginoon, dahil kasama kanya, Panginoon. Maging ang buong sambahanan niya, Panginoon, protectionan mo, Panginoon. Cover him, O God. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa kanya, sa kanyang buong sambahanan, sa kanyang magandang kalusugan, Panginoon. Salamat, O God. Maging sa hapon na ito, Panginoon, sa lahat ng aming mga kaabangers na nanonood ngayon, maging sa lahat ng mga nanonood nag-replay, Panginoon. Lord, kung sino man, Lord, ang nawawala ng pag-asa sa kanilang paglilingkod, patuloy mo silang abutin, patuloy mo silang yakapin, Panginoon. At Lord, maunawaan nila, Lord, yung purpose, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Malakaran nila ito, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ang kanilang pag-asa, Panginoon. Ikaw ang kanilang malalapitan, ikaw ang kanilang masasandigan, ikaw ang kanilang refuge, ikaw ang kanilang strength, Panginoon, sa kanilang buhay, O God. Salamat, Lord, sa lahat, Panginoon, ng mga kaabangers, Lord, na nandito, Panginoon, nakikinig, Panginoon. Abutin mo sila, ano man ang kanilang mga sitwasyon sa buhay, ano man ang kanilang mga naranasan sa buhay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mag-iingat sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang magpo-provide ng lahat ng pangangailangan nila. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng karunungan sa lahat-lahat, Panginoon, sa kanila, O God. Lord, salamat. Salamat, O God. Salamat sa lahat ng mga may sakit. Ikaw ang magbibigay ng kagalingan. Ikaw ang magre-restore ng kagalingan. Pagagalingin mo kami, Panginoon, mula sa ubo, sipon, sakit ng ulo, sa lahat, O God, mula ulo hanggang talampakan, kami ay pinagaling mo na sa pangalan ni Jesus. Salamat, O Lord, salamat. Maging sa aming mga pastor, Panginoon, sina Pastor Dong at Pastor May at si Jed, na merong mission ngayon sa Panginoon sa Qatar, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay nila, Panginoon. Salamat sa successful mission nila, Panginoon, sa Qatar, O God. Salamat sa maraming buhay ang makakilala sa iyo, Panginoon, through their lives, O God. Salamat sa maraming buhay ang maliligtas, Panginoon. Salamat, O God, sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo dito sa daily life sharing, O God. Sa lahat ng mga ginagamit mo, sa lahat ng mga nag-guest namin dito, Panginoon. Salamat sa kanilang mga patotoo, Panginoon. That truly, Lord, bring impact, Panginoon, sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa ginagawa mo sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, mga kaabangers, maraming salamat po sa lahat na nakinig at sumama dito sa ating programa, dito sa Real Life, Real Talk ng Daily Life Sharing. At sa araw po na bukas po ay Sabado, yan, meron po tayong live at ang ating topic po ay Let Faith Arise. Wow! Let Faith Arise. Dahil nalaman na natin yung ating mga purpose sa buhay. Kaya yung ating pananampalataya, kailangan umangat, mag-arise. Amen po. At ang mag-preach po bukas, walang iba kung hindi ang napaka-pogi kong asawa, si Pastor Mark Fabian. Ayan mga kaabangers, salamat po sa pagsuporta sa Daily Life Sharing araw-araw. Salamat po at samahan tayo, palakasin tayo ng Diyos. Amen. Goodbye everyone. We love you.